Iba yan. Ayan yung nagpapaitim sa mantika oh. Ayan. Oh, kaya habang ikaw ay walang sinasalang, kailangan yung apoy mo ay sobrang hina lamang. Ayan oh. Sobrang hina lang. Oh, sa pangalawang pagkakataon, ito na naman tayo. Magbibigay na naman ako sa iyo ng idea. Kung kahapon, set up ng gamit, ngayon papakita ko naman sa iyo na may mga gamit na yung cart. Oh, itong ginagamit namin dito sa bahay, bisikleta. Kung kahapon motor, ito mas mura-mura kasi bisikleta lang. Nakikita nyo yan, yung plane ng stainless niyan, medyo mas mura yan kaysa dito sa checkered. So tulad ng pinakita ko sa inyo kahapon, ito may lagayan ng suka dito sa labas. Tapos meron din lagayan ng stick. Tapos ito nga, itong mahabang stainless na to ay lagayan ng mga baso. Kasi kung ikaw ay mag-isa lang, pwede ka na maglagay ng mga baso dito. Ayan dyan. O at ito dito, lagayan naman ng taga 50. Ayan. Pwede ka magpagawa niyan. Ito, ikaw nang bahala pagandahin yung cart mo. Ito nilagay-lagay ko na lang yan para lagayan ng 50 kung magti-take out. Tapos dito sa payong natin, naglagay na lang ako ng sabitan ng mga plastic labo. Ayan. Tapos itong baso, ayan, tinali na nga lang natin dito. Pwede mo naman dyan ilagay. Tapos kung nakikita nyo sa loob, ayan yung gasol. Yung square na butas lagi sa tapat ng ating lutuan, andyan lagi yung gasol. Dapat medyo malayo siya dito sa may salangan natin ng chicken skin. Tapos kung nakikita nyo yung motor natin, di ba walang ganito? Itong bisikleta mayroon kasi mababa yung dingding niya. Kaya nilagyan namin ng ganito. Ang tawag dyan, tapalodo. Tapos yung sukat nito, kasya din dito yung steamer, kasya din yung pamputito natin. Talagang isang sukat lang yan. Hindi ko na isasampol kasi mainit yung kawali. Tapos nakikita nyo to? Itong parang lamesa na to dito, ayan, wala lang, baklas na yung mga pintura no, kasi masyadong maalaga yung nagagamit nito. Ito yung lamesa, yung patungan namin dito ng planggana na pinaglalamasan. Tapos kung magluluto kami ng calamares, dito naman nakapatong yung bilog. Tapos ito naman yung sinasabi ko sa inyo, latakan na timba. Ayan, nandyan sa ibabaw niya oh. Para pag halimbawa hango mo ng ganyan, ayan, pagtanggal mo ng mga lata, kasi yan nagpapaitim, taktak mo doon. Iba yan, ayan yung nagpapaitim sa mantika oh. Ayan. Oh, kaya habang ikaw ay walang sinasalang, kailangan yung apoy mo ay sobrang hina lamang. Ayan oh. Sobrang hina lang. At kung ikaw naman nagtatanong, para saan ba tong lamesa na to? Nakakaabala lang. Eh kung magtitinda ka siyempre ng siomay dito, ito na yung pinakalamesa mo na lagayan mo ng mga pangrekado mo. Tulad ng mga kalamansi, bawang, dito na siya mapapalagay. At yan guys, nakikita nyo ayan, mga nilalagay na yan. 8 ounce yung baso niyan. Hindi siya nahuhulog yan kahit tumakbo ka ng 120. At kung nakikita nyo to, wala pang pinto ito. Ginagawa pa lang namin yung pinto nito. Yan, stainless din yan. Dito din nakalagay yung cooler. Dito nakalagay yung suka. Yung mga dalamong tubig. Kung magkakalamares ka, siyempre dapat lagi ka mayroong tubig. Kung ikaw naman ay gagabihin kasi mabagal ka magbenta, mahiyain ka, patamad-tamad ka, hindi ka lagyan mo ng battery 2SM. Tapos diyan mo kabit yung ilaw mo papunta doon sa payong. Paakyat yan. At itong bike na to, ito yung ginagamit ko noong 2010 pa lang nagsisimula ako. Ginawan ko lang siya ng ganito kasi ang lalayo ng mga dinadayo ko, nakakarating pa ako ng Cubao, Crossing. Ito lang ginagamit ko dito kung nagalagay yung harina. Diyan nagalagay yung harina namin oh. Tapos tinatalian ko na lang para isang lagay na. At dahil dito lang naman kami sa bahay, inalis ko na yung upuan nito para hindi naman siya nakakaabala na masyado. At kung mahina-hina kang lalaki, tatalonin ka ni ate kasi siya nagtitinda dito ngayon sa bahay. Kasi naglilinis ako ng proben. Tingnan mo naman. Tingnan mo yung luto oh. Oh, tingnan mo ha oh. Balik tayo dito sa lamesa na to ano. Ang daming purpose nito kasi patungan ng harina. Ngayon walang customer. Patong mo yung planggana mo dyan. Kunin mo yung suka mo. Dito ka mag-repack ng pan-take out na tulad nito. Ayan, para may mga idea kayo sa pagtitinda, ayan. Tapos magawa ka lang ng sabitan mo ganyan, oh. Tapos dito ka nagre-repack, tatagilid mo lang, ganun, repack na. Siguro naman marunong ka na mag-repack. Tapos kung medyo malabo na yung mata mo, kailangan mo din ng sunglass. Yan, pag medyo mainit ang panahon, malabo ang mata mo, mag-sunglass ka lalo. Pag magaganda ang customer, dapat lagi ka naka-sunglass. Para hindi nila halata na sa kanya ka nakatingin, dapat lagi ka naka-sunglass. Kaya yung mga tindero dyan na lagi naka-sunglass, guys, asahan nyo, hindi yan sa paninda nakatingin. Doon yan sa mga bumibili. At nakikita nyo guys, itong stick, tsaka yung suka, dalawang bilog lang ginawa natin kasi wala talaga tayong sauce. Ito naman side wheel ko, nakikita nyo may sprocket. Kasi kung dumadayo ka ng malayo, tapos may sprocket ka doon, maplatan ka doon, pwede mong ipalit itong side wheel mo doon sa panghuli. Eh gusto mo na magsimula, magtinda ng ganito, tapos wala kang puhunan, gawa mo na ng paraan. Kasi meron ako dito, gusto ko na itong i-dispose na isa kong cart oh. Kasukat lang yan ang cart ko guys oh. Eh, pag nagustuhan mo, message mo ko. May side wheel kasama na gulong. May hanguan na. May lutuan na. Hindi kasama yung halaman kasi monitor yan ha. Pwede mong isama yung payong kung gusto mo, pagtiyagaan oh. Sa'yo na rin yan.
Oh, ang pinaka-discount ko sa'yo, ikaw na magpagawa ng sukaan at saka ng istikan. Yung istikan dito mo i-welding. Yan. Tapos yung sukaan, isang bilog lang dito. Tapos tukudan mo doon sa ilalim, pag ganun. Ang motor nito, kasang kasang wave to. Pwedeng Rossi, pwedeng wave. Basta kasang wave yan. Tingnan nyo guys. Bihira kayo makakakita na nagtitindang babae ng ganito. Napakaangas. Pag mahina-hina ka man lang talagang lalaki, tatalunin ka. O, tama na muna yan. Bukas naman, sasabihin ko naman sa inyo kung magkano magagastos mo sa bike. Magkano magagastos mo kasi magkakaskas ako ng Provin eh. Kakaskas ako dito sa bahay ng Provin ngayon. Hindi ko na pwedeng ipakita sa inyo. Basta yung kinaskas ko, ito na siya karami. Tapos ito na lang yung kakaskasin ko, yan na lang.